Sasabihin ko lang doon sa mga muklo, huwag kayong masyadong, baka mamaya pagkaharap nyo na ako tulad ng sinasabi ko baka mamaya lumuhod kayo sa harapan ko. Huwag kayong masyado, lalong-lalo na yung mga mukhang gusgusin na mga muklo na hindi man lamang marunong mag-ahit ng mga balbas. Yung mga mukhang huwag nyo sayangin ang buhay ninyo. Ako na nagsasabi sa inyo. Huwag din dapat ipagyabang, lalong-lalo na sa isang katulad ko. Ha? Ito lang sasabihin ko sa inyo, kayong mga muklo kayo. Hindi ako nag-iisa tulad ng sinabi ko at sa inaakala ninyo nag-iisa ako. Tulad ng sinabi ko. Kung marami kayong mga muklo na nagagalit sa akin, mas maraming mga tunay na Muslim na nagmamahal sa akin. At nauunawaan nila at naiintindihan ang ibig kong sabihin at ang pinaglalaban ko po. Dahil para makita yung kayabangan ng mga muklo na yan, kung kaya ba talaga nila ako. No? So, ngayon, sinasabi ko na sa inyo ngayon kung nasaan ako. Tignan natin ngayon, Tignan natin, nagtatanong kasi, nasaan ka? Anong tama address mo? Tignan natin. Kung talagang kaya nyo. Meron pa nagpakita sa akin ng tawag nito. Tingin mo kaya pag tinira kita nitong aking tangkid de guerra, may matira pa sa'yo? Yan ang sinasabi ko sa inyo. Puro yabang lang kayo, mga muklo kayo. Binigyan lang namin kayo ng pagkakataon na makahawak ng armas dahil nga sa nagmakaawa kayo sa pamahalaan na kung pwede, bigyan kayo ng armas para makatulong kayo. Para naman hindi sabing inaapi kayo ng pamahalaan, binibigyan kayo ngayon ng karapatan na humawak ng ganyan para makatulong. Pero hindi na, tsaka kung magbabanta ka sa akin, ito, bibigyan ko na rin kayo ng kung gusto nyo malaman kung nasaan yung exact location ko, yan. Nasa lugar po ako ng Zamboanga, Sibugay, Ipil. Nasa bukid po ako ng Timalang. Doon ako umuwi palagi, Timalang. So nag-request kasi yung aking CEO na para protektado ako, dito muna ako sa loob ng kampo. Pamahalaan, nung pinasok na namin, pinuntahan namin doon sa loob mismo ng Marawi, ano nangyari doon sa mga mayayabang na muklo? Di ubos. Di ngayon, nangamote sila. Sabi ko nga, pinagyayabangan ako sa armas na dala niya. Tingnan nyo, tinatakot ako. Hindi niya alam kung ano yung dinadala ko din. Itong dinadala ko, ayan nakita mo yan? Nakita mo na sa likuran ko? Sa tingin mo, Armalite, tapos M23. Yan, yung pagmumukhang yan, yung mukhang gusgusin. Nakala mo naman, sundalo. Ano lang naman yan, isang, kumbaga, ang tawag kasi namin dito, maliban na bandido, ito'y tinatawag natin ng mga terorista. No? Walang kadala-dala, maraming yan, dyan sa mga muklo. Ang problema sa mga to, magagaling magsiporo, magaling kinaya mauti. Mas malalakas pa yung armas na mauti dyan, nung nagyabang sa... sasabihin ko lang doon sa mga muklo, huwag kayong masyadong, baka mamaya pagkaharap nyo na ako tulad ng sinasabi ko, baka mamaya lumuhod kayo sa harapan ko. Huwag kayong masyado, lalong-lalo na yung mga mukhang gusgusin na mga muklo na hindi man lamang marunong mag-ahit ng mga balbas. Yung mga mukhang huwag nyo sayangin ang buhay ninyo. Ako na nagsasabi sa inyo. Huwag mong sasayangin ang buhay. Tsaka, kung magbabanta ka sa akin, ito, bibigyan ko na rin kayo ng Kung gusto nyo malaman kung nasaan yung exact location ko, yan. Nasa lugar po ako ng Zamboanga, Sibugay, Ipil. Nasa bukid po ako ng Timalang. Doon ako umuwi palagi, Timalang. So, nag-request kasi yung... aking CEO na para protektado ako, dito muna ako sa loob ng kampo dahil para makita yung kayabangan ng mga muklo na yan, kung kaya ba talaga nila ako, no? So ngayon, sinasabi ko na sa inyo ngayon kung nasaan ako. Tignan natin ngayon, tignan natin, nagtatanong kasi, nasaan ka? Anong tama address mo? Tignan natin kung talagang kaya nyo. Meron pa nagpakita sa akin ng ang tawag nito, Armalite, tapos M23. Yan, yung pagmumukhang yan, yung mukhang gusgusin. Nakala mo naman, sundalo. Ano lang naman yan, isang, kumbaga, ang tawag kasi namin dito, maliban na bandido, ito'y tinatawag natin ng mga terorista.
No? Walang kadala-dala. Maraming yan dyan sa mga muklo. Ang problema sa mga to, magagaling magsiporma, magaling kinay mauti. Mas malalakas pa yung armas na mauti dyan nung nagyabang sa pamahalaan. Nung pinasok na namin, pinuntahan namin doon sa loob mismo ng Marawi, ano nangyari doon sa mga mayayabang na muklo? Di ubos. O di ngayon, nangamote sila. Sabi ko nga, pinagyayabangan ako sa armas na dala niya. Tingnan nyo, tinatakot ako. Hindi niya alam kung ano yung dinadala ko din. Itong dinadala ko, ayan nakita mo yan? Nakita mo na sa likuran ko? Sa tingin mo kaya pag tinira kita nitong aking tangkid de guerra, may matira pa sa'yo? Yan ang sinasabi ko sa inyo. Puro yabang lang kayo, mga muklo kayo. Binigyan lang namin kayo ng pagkakataon na makahawak ng armas dahil nga sa nagmakaawa kayo sa pamahalaan na kung pwede, bigyan kayo ng armas para makatulong kayo. Para naman hindi sabing inaapi kayo ng pamahalaan, binibigyan kayo ngayon ng karapatan na humawak ng ganyan para makatulong. Pero hindi dapat ipagyabang, lalong-lalo na sa isang katulad ko. Ito lang sasabihin ko sa inyo, kayong mga muklo kayo. Hindi ako nag-iisa tulad ng sinabi ko at sa inaakala ninyo nag-iisa ako. Tulad ng sinabi ko, kung marami kayong mga muklo na nagagalit sa akin, mas maraming mga tunay na Muslim na nagmamahal sa akin. At nauunawaan nila at naiintindihan ang ibig kong sabihin at ang pinaglalaban ko.